mahiwagang alamat ni Papa Carlo. Ano alamat natin ngayon? Patawa-tawa kanina. Napakagandang alamat, Papa Jepoy. Ito ay may aral din sa atin, kaya makinig na tayo. Ilang taon ng araw-araw may aral, parang hindi naman ako natatalino. Siyempre, hindi ka naman tinatabla ng aral. Sa tuwing nakikinig ako ng alamat mo, nawawala yung pagod ko. Nawawala yung pagod mo? Oo. Papalitan ng inis. Papalitan ng inis. Lira. Anong kwento? Napakagandang alamat, Papa Jepoy. Tawa-tawa kanina. Sige, kwento. Ang alamat ng ang kabayong humihingi ng katarungan. Title pa lang, Diyos ko! Title pa lang. Humihingi ng katarungan itong kabayo. Merong isang hari. Sabi niya sa kanyang mga nasasakupan, meron kasing kampana sa harap niya, Papa Jepoy. Merong kampana. Sabi niya, ang kampanang ito ng katarungan, ito ay para sa inyo, aking mga nasasakupan. Tugtugin ninyo kung may gumawa sa inyo ng masama. At dali-daling paririto ang mga hukom upang kayo bigyan ng katarungan. Ito ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, bata man o matanda. Ngunit huwag ninyong tugtugin kung sa akala ninyo ay hindi naman kayo inaapi. Yun lang. Yun lang. In case of emergency, danger, doon nyo lang kalampagin ang kampana. Pero kung sa tingin nyo hindi naman kayo nasa panganib, huwag nyong gagalawin yan. Tama. Okay. At maraming mga taon ang nakaraan, Papa Jepoy. Kaya marami ring mga kamalian ang naituwid. At marami ring mga salarin ang naparusahan. Pero habang tumatagal, Papa Jepoy, yung lubid ay humihina. Yung tali ay humihina. At ang ibaba nito ay nalalagas na at napapatid na. Sa katagalan. Oo, sa katagalan. Ano bang tali ang ginamit nila? Ha? Yung tali ang ginamit nila. Yung sinulid. Sinulid. Patid talaga yan. Tapos dinadaanan ng mga daga. Niangat na. Palitan nyo ng abaka. At iba-iba yung abaka. Nylon. Nylon. Kaya nalalagas ito, Papa Jepoy, napapatid na. At matangkad lamang ang pwedeng makaabot sa lubid upang makatugtog. Ang sabi ng isa sa mga hukom, problema ito, mga nasasakupan. Problema ito, mga kababayan, mga kapatid. Kung sakaling may batang pinaslang, paano niya ito maaabot? Ngayon, pinag-utos ng mga huwes na palitan ng lubid. Pinalitan na. Ngayon, dun sa lugar nila, walang makitang mahabang lubid sa bayan. Kung sila naman ay mag-uutos, magpakuha sa gubat, baka matagalan. Kaya ang sabi nila, anong gagawin natin kung sa mga sandaling ito may panganib, magkaroon ng panganib, lalo na yung mga bata. At sa mga standby na nakikinig ay may isang nagpresenta. Mga hukom, ako nakukuha ng mainam na tali. Kaya umalis na itong nagpipresenta, Papa Jepoy. Ngayon ay bumalik siya. Gano'ng kahaba palang tali? Mga ilang metro. Ilan dipaan niya? Sabi, ilan dipaan niya? Yung hahanapin ko nga pala. Presenta ka ng presenta, di mo pala alam gano'ng kahaba. Tatampalin ko ang mukha mo.
Ay, nagdala siya, Papa Jepoy. Oh, panukat. May dala siya metro. Meron? O, medida. Ha? Meron din. Medida. Alam mo yung medida? Yung sa sastre. Yung panukat. 2 meters lang, 1 meter. 1 meter lang yun, di ba? 1 meter lang. 2 meters. Okay. So, ayun, bumalik siya. May binigay siya. Ngayon, umiiling-iling yung mga hukom. Kaibigan, hindi to pwede, kaibigan. Sabi. Pinagdugtong niya yung yung sa nyog. Yung dahon ng nyog. Sabi niya, kaibigan, dito, bra. Bumalik ka doon, maghanap ka pa. Hanap siya. Oo. Siya ay umakyat sa tore, Papa Jepoy. Tiningnan muna niya, saan kaya dito? Tiningnan niya eh. Kasi nandun siya sa mataas na tore. Sabi niya, ayun, maraming doon. Parang may mga puno ng akasya. Baka pwede yun. So, siya ay pumunta sa gubat at nakakuha ng mainam-inam na pantali, Papa Jepoy. At yung nakuha niyang panali ay may mga dahon-dahon pa. Ngayon bumalik na siya at sabi niya, o mga hukom, maayos na to. Pwede na to. Medyo matibay-tibay na to. Ayun naman, habang itinali na nila, meron ding isang kawal, Papa Jepoy. Na nagpresenta din na dadagdagan niya ang mga tali para mas matibay. Etong kawal na ito pala ay matagal din palang nagsilbi doon sa lugar, Papa Jepoy. Kumbaga, ito na yung last tulong niya dito sa lugar na to. Parang pinakita niya sa mga tao na nag-ambag din siya ba. Kasi gusto niyang mangyari, gusto niya pala niyang mag-retire. Kaya parang pinakita niya, niyabang niya doon. Matagal na akong naninilbihan dito, mga kababayan. Ito ng pagkakataon ko. Kaya ako na. Kinausap niya isa. Oo, sabi niya, pare. Pare, ano sabi niya? Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Galit? Akin na. Kaya mo, galit na galit. Tignan ko lisensya mo. Nakadrugs ka pa. Pula-pula yung mata mo. Bakit? Ha? Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka. Ano nangyayari? Bakit gano'n? Ba't kinukuha yung lisensya? Pinatabi nga niya eh. Oo nga eh. Pinatabi niya. Sabi niya, ako na. Bakit galit na galit ata kinukuha yung lisensya? Ha? Pulang-pula mata. Oo, pulang-pula mata. Ginukuha yung lisensya. Ano nangyari? Papatayin mo kami! Oo. Sabi niya, papatayin mo kami. Ang bihira naman, no? Galit na galit. Dahil lang sa lubid. Pinatabi niya yung isang nagpresenta. Nag-inuman kasi kaya siguro pulang-pula yung mata. May inihit-hit. So etong kawal, nagpresenta, Papa Jepoy. Sabi niya, pare, tabi ka na. Ako na gagawa. Total, isa akong matagal nang naninilbihan dito sa bayan na to. Parang yun na pala yung one last shot niya. Kasi ang ano pala niya dito, yung layunin niya dito. Maipakita lang ba na meron siyang naambag. Tapos sabay ang nasa isip niya. Sabay retire na. Kasi alam mo ko bakit? Bakit? Itong matagal nga siya nanilbihan, di ba? Parang napagod na rin siya sa pagsiservisyo. Hindi naman siya yumaman. Ngayon, pag ginawa niya ito, maraming, alam mo yun, maraming mag-aambag-ambag. Makukuha niya simpatsya. Makukuha ang simpatsya at bibigyan siya ng gantimpala ng mga tao. Dahil yung mga siya, mayayaman. Dahil nagpasikat nga siya. Ngayon, siya dahil lang siya nakahanap ng lubid sa kampanya. Oo, tama. Ngayon, pag nagkapera na siya, ito ng pagkakataon, makapag-retire na ako. Walang ibang inisip itong kawal na ito, kundi yumaman na lang. Dahil nga, sabi nga niya,
Matagal ako nagsilbi dito, hindi naman ako yumaman. So, eto na yung chance ko. Pagkakataon ko. Oo. Ako naman. Kaya Ngayon, ang nasa utak niya, puro ginto. Sabi niya, maraming gintong maibibigay sa akin pag ginawa ko na to. So, naging successful siya. Inagaw niya yung lubid dun sa lalaki. Ano sabi niya? Sabi niya, Ano sabi niya? pare, Hindi maaari. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Titignan ko lisensya mo. Nakadrugs ka pa. Sigurado ka lubid ang kinukuha niya, hindi lisensya, ha? lubid. Ayusin mo yung kwento mo. Oo. Kaya yun, Papa Jepoy. Ayun na. Oh. Nagawa na niya at napasikatan niya yung mga tao. At tama nga yung nasa isip niya. Walang lisensya ito isa. Walang lisensya. Tama nga nang iniisip niya na pag nagawa niya to, mabibigyan siya ng gantimpala ng mamamayan. Yung mga mayayaman. Oh. Wala siyang ibang iniisip kundi salapi. Pera. Ginto, pera. At lisensya. Akin na lisensya mo! Dito, Papa Jepoy, sa istoryang ito, meron din pala siyang kasama. Ito Ano title? Ang kabayong humingi ng katarungan. Matatapos na yung kwento, wala pang kabayo. Puro lisensya na rinig na. Ito na nga, dito sa storya na to. Pag nagda-drive ba ng kalesa, kailangan ng lisensya? Hindi na kailangan. Hindi na. Kaya hindi binibigay nung lalaki din eh. Wala naman siyang lisensya eh. Sabi, ba't namumula mata mo? Paano hindi mamumula? May tapa oo. Ano nangyari? Yung kawal pala na yun, sa haba ng panahon na pagsiservisyo niya, katuwang pala niya itong kabayo. Sa mahabang panahon. Ito yung nagdala sa kanya ng sa lahat ng mga ginagawa niya, ito yung katuwang niya, Papa Jepoy. Like sa mga kapahamakan, pag naghahabulan, lahat ng serbisyo. Partner niya yun. Partner niya ang kabayong ito. Ngunit, nung nagkaroon ng maraming salapi, maraming pera itong kabayong ito. Sa haba ng siguro mga 30 years na rin yung in service, itong kabayong ito. Kung mo sabihin, may research ka na hindi tumatagal yung kabayo ng 30 years. Ayon sa research, ang buhay ng kabayo hanggang 20 years lang. Loko to Ngayon, napapansin na dyan sa kabayo, parang payat na to Wala nang silbi to Papalitan ko na ng bata. So, ibig sabihin, pinakawalan niya yung kabayo, Papa Jepoy. Diskumpiyado ako sa kabayo. Sabi ni Renchi, pustahan, hindi ang kabayo. Diskumpiyado rin ako. Sabi ni Dave, duda ako sa kabayo na yan. Pinakawalan niya ang kabayo, Papa Jepoy, dahil nga payat. Wala nang silbi. At kinakargahan ng kung ano-ano. Ano yung tsura ng kabayo nung tumakbo? Ha? Pakita mo nga sa mga nanonood. Ano yung tsura nung tumakbo? Nung pinakawalan niya. Yung kabayo? Paano tumakbo yung kabayo? Dalawang paa lang yun. Ganun. Kayo na kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Paano? Maiksi yung paa niya doon sa dulo, pero... Sigurado ka kabayo yan! Oo. Pero pag tumakbo siya, dalawang paa lang. Pinakawalan. Sige nga. Ganun, Kabayo siya! Ngayon, itong kabayo na to masakitin na rin. Papilay-pilay. At... pilay pa siya niyan, yung nakakatalon, pilay. Pilay pa siya nun. May gout. Ay na yan, kabayo, may gout! May gout yung kabayo. Ngayon, yung kabayo naman, kawawa, Papa Jepoy. Payat na nga, pinagbabato pa ng mga bata. Ayun, ano ba pagkain ng kabayo? Ha? Ano pagkain ng kabayo? Tahop. Taho? Hindi, tahop. Taho? Tahop. Anong tahop? Parang bulburo sa Bisaya. Tahop. Tapos? Ayun, dun sa lugar nga, wala na siyang makain dahil ubos na rin yung mga damo. Ngayon, nagkataon na yung pumunta siya dun sa public market.
Yung oras na yun, Papa Jepoy, yung mga tao ay nagpapahinga. So, ibig sabihin, walang mga nagbabantay. Ngayon, nakapunta siya dun sa mga gulayan, Papa Jepoy. Napunta siya sa gulayan. Sabi ng kabayo, ito na yung pagkakataon na makakain ng mga gulay. So, nung tipong kakainan niya yung mga gulay, mga dahon, may dumating. Sino dumating? May dalang pamatada. Natakot yung kabayo. Nagahasa. Shing! Naka-apron. Oo, naka-apron. Sabi niya, mukhang mayayari ako dito. Ngayon, patuloy siya sa paglalakad. Sabi niya, gutom na siya. Napunta siya dun sa simbahan, Papa Jepoy, sa Torre. Ngayon, doon sa kampana. Oo, napunta siya dun sa kampana. Yung kampana, may mga dahon. Di ba kasi nung kinuha yun, may mga dahon yun. Sabi nung kabayo, eto na yung pagkakataon ko na makakain ng dahon. So, kinain niya. So, habang kinakain niya, naaalog yung Papa Jepoy. Naalog yung yung... Kinain niya yung lubid para sa kampana. Oo, kinakain niya. Habang kinakain niya, siyempre, di ba, lubid na may mga dahon pa yun. So, habang kinakain niya, naaalog. So, kung tumunog yung kampana. Tumutunog yung kampana. Ngayon, naalarma yung mga tao. Uy, may panganib. So, pumunta sila dun sa Torre, Papa Jepoy. Nung nakita nila yung kabayo. Ano yung tsura? Ha? Ano yung tsura ng kabayo? Yung kabayo nakaganon. Paano kumain? So nakita nila yung kabayo, gutom na gutom, kinakain yung lubid na may dahon. Ngayon, nakita nila, kabayo to ng kawal, walang hiya. Oo, pinabayaan na, kaya pala payat na. Ngayon, pati yung lubid ng kampana, kinakain niya. Ngayon, dinampot na siya ng mga hukom, Papa Jepoy. Sino? Yung kawal? Yung kabayo. Pinagsabihan. Sino? Yung kabayo? Yung hukom. Yung hukom. Hindi, pinagsabihan ng hukom itong kawal. Pinagsilbihan ka ng kabayo mo ng mahabang panahon. Ikaw ay niligtas niya sa sari-saring panganib. Siya ay nagbigay sa iyo ng iyong kayamanan. Oo. Ang kayamanang iyan ay hahatiin. At ang kalahati ay ilalaan sa iyong kabayo. Oo. Siya ay bibili ng pastulan, pagkain, at magiging matitirhan niya. Oo. Yung kalahating pera na yan ay gugugulin para sa kanyang habang buhay. Hinati. Nanlumo itong kawal, Papa Jepoy, sa narinig niya. Kasi siyempre, sa tagal ng panahon na gusto niyang yumaman, nahati lang sa kabayo. Ayaw niyang galawin ni isang piso yung kayamanan niya. Ngayon pala, mapupunta lang doon sa kabayo. Kaya nagsigawan ng mga tao, nagpalakpakan. Sa wakas ay nagtagumpay rin ang katarungan. Maraming salamat sa kampanang katarungan. Sabi nga nila, ang hayop man ay tao din. At ang tao ay hayop din. Hayop man ay tao din. Tama. Barangay LS 97.1 Forever Number 1